Magandang araw mga banateros. Good morning, good afternoon, at saka good evening. Hello po sa inyo lahat. Sa mga kababayan natin sa iba't ibang daon ng mundo, isulat-sulat nyo na kung taga-asa ka. O kaya naman nasan kayo ngayon, sulat-sulat nyo dyan, i-comment ninyo para naman na-entertain naman po yung mga kababayan natin na nagbabasa ng comment. Hindi, alam mo walang biro, tayo po nagbabasa ng comment at tinitingnan natin yung mga, hindi lang po tayo nakakasagot sa lahat. Pero gayon pa man, binabasa ko po yung mga comment ninyo. Dahil dito sa YouTube ay less ang mga troll dito sa YouTube. Marami dyan sa Facebook yung mga Pakistani, Indiano, di ba? Well, nagtatagalog. Pero dito, less yan sa YouTube, hindi masyado. Kaya mas masarap magbasa ng comment dito. Oh, by the way, yung mga nagko-comment, yung mga nanalo, naku po, pakarami ng nanalo. Sobrang dami na pong nanalo sa mga ating pakape contest na magtatanong tayo sa kalagitnaan o kaya sa dulo, o kaya sa simula ng isang tanong at ang unang tatlong sasagot ay may GCash na 500 pesos. Pero sabi ko nga sa inyo, posibleng bukas maging 1,000. O kaya minsan tupakin ako maging 5,000. O pag tinupak pa tayo maging 10,000. Kaya dapat lagi kayong naandyan. Dahil ngayon, baka tupakin ako. Naku, baka tupakin ako. Kaya, naku, abangan nyo lang po yung ating malupit na tanong ngayong araw na ito. May malupit tayong tanong kaya kailangan malupit din ng premyo niya. Kaya mag-antabayan lang kayo dyan. Kasi ngayon marami tayong issue ng mga kabit. Gustong-gusto kaya mga issue ng kabit. Issue ng kabit, issue ng mga nagtatapang-tapangan, issue ng mga tawag dito, mga diversion. Marami dyan, iba't ibang klase ng issue sa lipunan na pag-uusapan natin. At alam nyo mga kababayan, nandito tayo sa social media upang yung mga kasinungalingan na pinapakalat ng ilang mga bayarang media ay atin pong mabanatan. Dahil alam nyo, ngayong panahon na ito, pera-pera na lang talaga. Ang mga media natin ngayon, talaga nga namang mukha ng pera. Marami na sa kanila mukhang pera at napakatindi ng kanilang mga propaganda na na sila, nababayaran na sila para sa propaganda ng mga amo nila. Siyempre, kung ikaw ba naman na may share, kukontrahin mo ba naman yun? Yung boss mo na may share doon sa network mo, malabo yun, di ba? Medyo pipitik ako, no? Para kunwari, patas ka. Pero alam naman natin, mga paandar lang yan, mga ganyan-ganyan. Paandar lang yan. Anyway, eto na ho, pag-usapan na ho natin. Itong simulat, ito yung kay Martin Romualdez. Naku, kinasuhan daw siya. May naniwala kayo. Hindi, kasi kesyo kinasuhan daw siya. Kesyo daw, ewan ko, bahala kayo, pero binubudol yung mga Pilipino. Hindi, papaliwanag ko sa inyo kung bakit budol yung kaso-kaso na yan, Kung bakit budol yan, okay? Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero panoorin muna natin yung news para malaman natin kung ano ba talaga nangyayari. Totoo ba? Na kinasuhan na si pangalan nito, si Romualdez? Totoo ba yan? O ano na naman yan? Pambubudol na naman ni Marcos siya. Tingnan nga natin. Posibleng makasuhan ng gross. Ang inang yan. Simula pa lang budol na eh. Posible. Anak kayo ng wewe, oo. Posible lang talaga. Hindi pa sabihin, hindi pa kinasuhan. Posible lang. Budol na naman ito mga kababayan. Excusable negligence si dating House Speaker Martin Romualdez of the anomalya sa flood control projects. Ay kay Ombudsman Boy Rimulya. May pananagutan si Romualdez sa pagkakatalaga ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang Appropriations Committee Chairman na may kinalaman sa manualyang mga proyekto. Git Rimulya, kahit pinili sa plenaryo si Co, alam ng lahat na ito'y choice ng Speaker. Kaya naman posibleng isama si Romualdez sa mga kakasuhan ng gross negligence. Posible. Iba yung kinasuhan at saka sa posibleng kakasuhan. Putang ina, lokohan na naman tayo dito. Gago! Alam niyo yung nakakainis? Ito seryoso ito. Alam niyo yung nakakainis? Yung kunwari nagloloko na yung mga jowa ninyo, nagloloko na yung mga asawa ninyo. Tapos mas lalo pang lolokohin ka, sasabihin kesyo, wala naman yun, nag-date lang naman kami, nung best friend mo, nag-date nung best friend mo, para pag-usapan ka. Alam mo yun, yung bambagang huli mo na may ginagawang hindi maganda, merong bet ka, tapos yung best friend mo pa, tapos ang palusot pa, hindi, lumabas lang naman kami niya para pag-usapan ka. Kasi we're preparing a birthday party, ganun. Yun yung nakakabuisit di ba? Yung harap-harapang ang ginagago, preparing birthday party, nakapatong ka. Gago! Parang ginaganyan tayo nito ni Remulye. Para bagang sinasabi, hindi, pwede, posible makasuhan, posible. Para bagang sinasabi, para lang kasi, siyempre, everyone demands na makasuhan si Romualdez, di ba? Lahat tayo, marami, anumang kulay mo, gusto makasuhan si Romualdez. Pero gayon pa man, para lang masabing, may ginagawa ang presidente kasi under ni Marcos itong itong ICI, di ba? So kinasuhan ng ICI dito sa ombudsman just to satisfy yung ating ninanais na makasuhan si Romualdez. Sasabihin na, posible yan. Posible makasuhan yan. At ang malala, yung details nung ikakaso sa kanya. Kaya sabi ko pambihira itong si Rimulya talaga. Kakaiba itong magbasa ng batas. You can bend the law talaga. Sila ko at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Wala pa namang tukon ang kampo. May kwento ako dyan kay Bonoan. May nalaman ako. Gusto niyo sabihin ko? Ito mga, kayo na. Di ko na mabanggitin, pero binabati ko po yung nagkwento sa akin, hindi ko na ipapangalanan, baka sabihin. May nagkwento sa atin na talagang malapit, Ninong nila yan. Yan, gano'n. At talaga, ayoko magsalita. Ayoko magsalita kasi delegates. Kasi, ito daw si Bunuan. Mabait daw to. Palabigay daw ito. Noon pa noon. At yung matindi daw, hindi, ito na lang. I-lifestyle check nyo. Huwag kayong maniwala na yung bahay niya pa rin dati. Sabi ko sa inyo, alam ko kung saan yung bahay niya. May nagkwento sa akin. May nagkwento sa akin. Talaga itong nagkwento sa akin na to, kilala ito, dikit, ganun yun. I-lifestyle check nyo na lang. Yun ang sa akin. I-lifestyle check nyo na lang to si Bonoan. Ni Romualdez. Mga kapatid. So ayan na nga daw. Posible daw kasuhan. Ang tanong, ano ba yung kaso na yan? Di ba? Ano ba yung ikakaso na sinasabi na yan? Kasi, alam mo na, ito. Sandali. Ito, ipapakita lang natin. Ito. Chotomate. Ayan, wait lang. Ito.
Itong si ombudsman, nak ng tutya, talagang feel na feel niya yung pagiging ombudsman niya. Ayan, ito. Pakinggan nyo ito. Dito kayo matatawa doon sa kaso. Hindi, ito, sabi ko nga, abogado ba ito? Tingnan ninyo. Discussion earlier with former Secretary Singson and Justice Reyes. And it's some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations is really to charge them with gross inexcusable negligence. The same case that will be filing against probably... Gross negligence, parang ganon. Unexcusable negligence. Yung sinasabi, yun yung ikakaso kay Bonoan. Okay? Kasi para bagang nangyari ang lahat ng katiwalian sa ilalim ni Bonoan. Which is directly, tama nga naman, boss nga naman niya. Ibig sabihin, boss, nung mga nahuling korap sa DPWH, si Bonoan. Okay? So, nung panahon na nagkaroon ng mga ghost project, flood control project, ay sa panahon daw, di umano, ni Bonoan, at because of that, may negligence kasi ikaw ang boss. Sekretary ka, USEC yung mga yan. May direct, tama naman siya dyan. Okay yan, di ba? Pero tingnan niyo yung pagbali dito sa part nung kay Romualdez. Understudy now, the Speaker of the House, former Speaker of the House, Martin Romualdez. Sir, can you elaborate yung kay Speaker Martin Romualdez? Ano na po yung proseso natin? Ano na po yung hawak natin kung meron man na evidence? Hindi kasi when we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the Speaker, former Speaker. Tingnan niyo to If fingers do not point directly to the Speaker, ibig sabihin, parang sinasabi niyang wala namang direktang pananagutan si Romualdez. Ito yung maaring ikaso sa kanya. Ito, pakinggan ninyo. As the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor. Ayan mismo, sinasabi niya, he is responsible with Saldico. So para bang sinasabi nila, pag nag-guilty si Saldico, responsible si Romualdez. Pero merong problema Yun nga mismo sinabi niya. Ano yun? That Saldico was elected. Although it was the choice of Romualdez bilang speaker. Pero remember, kahit ba choice niya yan, sa batas, hindi ganun. Sa batas, binoboto yan ng House. So walang direct na appointment kasi by law, the chairman of that appropriation or that committee is voted. So walang direktang sa batas na may pananagutan si Romualdez. Although in the eyes of the people, and we all know by theory na talaga naman ina-appoint o sinasabi ko anong desisyon ng speaker, yun na masusunod. Kaya lang, hindi naman po kasi ganun ang batas. So therefore, para bagang sinasabi, in theory, may pananagutan si Romualdez, but hindi yun ang hinahanap natin yung theory. Ang problema, hinahanap natin, mananagot ba siya sa batas? Walang ganun Kasi nga, the law says, binoto siya Binoto siya ng House. So, yun lang ang sinasabing kasalanan ni Romualdez. Nagigets ninyo? So, para bagang sinasabi nito ni Remulla na yun lang ang kasalanan ni Romualdez. So, sa madaling salita, technically, lulusot si Romualdez. Technically, no law na magkukonvict kay Romualdez. Kasi hindi naman pwedeng sabihin sa korte, theoretically, si Romualdez ang namili. Siyempre, i-argue ngayon ng lawyer ni Romualdez. No, walang theory. Ano ang fact? Ang facts ay, ang chairman ay binoboto ng House. So, lusot siya dyan. Sa ganyang klaseng accusation o sa ganyang klaseng kaso na iaano nito ni Remulla, ay lulusot si Romualdez dyan. So, moro-moro, yung kaso na yan. Everybody knows that it is the Speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of normal legal theory. Ayan, siya na mismo nagsasabi, alam naman natin na theory lang yan. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng kasing ganun. Sa korte, hindi pa pwedeng theory mo lang. How can you, sabi nga, di ba meron nga tayong kasabihan sa korte na it's not what you know, it's what you can prove. Napaka-importante ho nun, mga kababayan, sa batas, sa korte. So, feeling ko lang ito ang aking opinion, kakasuhan si Romualdez. Pero yung kaso, mahina. Kasi hindi pwedeng mag-apply sa kanya yung sinasabi nitong gross negligence na katulad nung kay Bonoan. Kasi kay Bonoan, directly, may say siya sa USEC, may say siya sa ASEC. Kasi siya yung secretary, direct na. Hindi yung pinagbobotohan nung buong departamento niya. Hindi, siya mismo namimili. So kung may gawing kasalanan yun, maaari na merong gross negligence. Pero dito, ika-counter-argue lang nung abogado ni Romualdez, sandali, walang ganyan. Hindi in-appoint ni Romualdez yan. Yan ay pinagbotohan ng House. So walang direktang pananagutan si Romualdez. Tapos ang kaso, lusot na naman si Romualdez yan. But, syempre, palalabasin yan. Lalong-lalo na yung si Aling Claire, palalabasin yan. Kinasuhan yung pinsan hindi pinrotektahan ni Marcos. But in reality, yung kaso na yan, sasablay. Kasi may mga ganyang may mga ganyang strategy na mga lawyers, di ba? Magpapakaso ng mahina, babaliin ng konti yung ebidensya para ma-dismiss. Ngayon, hindi mo na uli pwedeng ikaso with the same case. Di ba? Hindi na pwedeng ulitin yun. Pero in reality, binali mo lang. Sa bagay, sabi nga ni Remulla, you can bend the law and not break it. Gago! Ito kaya yun? Bending the law and not breaking it? Yes. Sabihin mo, may pananagutan si Romualdez dahil siya namimili. Choice niya yan. Pero in reality, hindi niya choice. Kasi may butang naganap. But we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least.
We have to go there. We have to go we have to tread that path already. That nothing is excusable here. At the least, negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Ano yan eh? Leadership principle yan eh. The buck stops with you. So meron ba tayong mga ipapatawag ng mga tao? Leadership principle. Okay. Pero hindi mo mapapakulong siya dyan. Kaya nga, ito hindi ko maintindihan eh. Para bagang sinasabi ni Remulla na walang direktang kasalanan si Romualdez. The only sin of Romualdez is pinili niya si Zaldico bilang chairman ng appropriation. Choice niya. Pero sa batas, walang ganun. Halimbawa, ako, gusto ko lang ito. Gusto ko siya ang maging susunod na presidente. O kaya ikaw, presidente ka. O, choice ko tong vice president ko. Halimbawa lang, tapos nagloko yung vice president mo. Pwede bang ako sa sayo yun? Kahit ba choice mo lang yun, nagkaroon ng botohan? Tama, mali. So parang ganun lang ang sinasabi ngayon ni Remulla. Na parang, hindi, wala naman siyang direktang but may pananagutan siya. In the eyes of the people. May pananagutan siya. Ito yung simpleng hirit na hindi para lang maakusa. Hindi para lang para lang siya masabing may ginawa kami kinasuhan namin kaya wala na kami magagawa kasi korte na magsasabi kung may kasalanan yan. Pero ano yung kinaso ninyo? Palpak yung kakaso ninyo. Kung kakasuhan nyo nga may question pa nga nakakasuhan ninyo kung kakasuhan nyo ba talaga kung tutuluyan nyo. May question pa nga doon. Wala pa yung mismong kaso na ang ikakaso nyo lang ay parang kasi ginusto ni Romualdez na maging chair yan. Anong klaseng kaso yun? Investigation naman po. Yun nga po, Speaker Romualdez, Piping Zaldico, yung mga staff niya, paano po ba natin nakikita yun? Well, we're trying to locate Gutesa if he's going to go back to Ayun na naman si Gutesa. testify. But we don't know yet. We're looking at all the narrations as a whole. As a whole. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations. All of them will be used in putting up the theory of gross excusable negligence. Kasi nga, you're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chis Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget, which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely. Nobody can be completely blameless for that. Sir, Senator Chis Escudero, paano na po yung investigation? Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to battle. Tignan ninyo ang laki ng pinagkaiba. Hindi, dito, pansin mo na kagad nung tinanong na, yung tungkol kay Chis Escudero, meron na siyang money trail, hindi na gross negligence o hindi na may pananagutan siya kasi siyang Senate President at that time. At because of that, nagkaroon ng insertion during his term. Diba? Hindi na. May money trail na, may mga ebidensya na, may mga na. Pero kay Romualdez, hindi, lang siya, meron lang siyang kasi siya yung head ng house. Kita niyo yung difference? Ang mukhang mababaw yung ikakaso kay Romualdez, tapos kay Chis, ayun na yung mga kaso-kaso nila. Napaka-obvious. Sabi ko, kung hindi mo talaga hihimayin yung nangyayari, maloloko ka talaga Yung alam mo yung madideceive ka. Sandali, niloloko tayo nito. Lupit mo talaga, Remulla. With other evidence, which we're looking to right now. Ano nga pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Yan. So, ayan po yung issue patungkol kay Romualdez kung talaga bang sila ay makakasuhan o morong kaso lang yan. Wala natin. Pakiintinan natin ng mga darating pang araw. Basta tayo mapagmatsyag, huwag tayo pinagbobola. Hindi kasi alam mo, pambira kung siguro yung mga tatangatangan ninyong vlogger, maloloko ninyo, huwag kaming banateros. Yung mga followers natin dito, matatalino yan Hindi mo maloloko yan. Marami dito matatalino talaga Mga iba pa nga dito, mga bumabati sa atin. Uy, followers mo ako Tapos pag tinanong mo kung anong profesyon nila, doktor sila, abogado. Meron pa mga opisyal ng PNP na magugulat ka talaga Hindi ako, nagugulat ako pagka ganun. Sabi ko, pambira, may nasabi kaya ako hindi maganda. Alam mo yun? Tahimik lang sila Tahimik lang sila pero nandito sila nakikinig yung mga kababayan natin dyan Marami nagme-message sa atin dito Anyway, ito. Panoorin natin itong naku po, sabi ko nga ba, malaking issue ito Diba? Sobrang laki na talagang kailangan pakilaman ng Malacanang. Gago! Ganito katindi itong issue na ito. Talagang it's a nationwide approach. It's a nationwide that can really affect the country. Pakinggan po natin. Ito yan. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Nako po, patay tayo. Okay ba sa'yo, Tito Sen? Ano? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na. I-box reveal ko na. Nako po. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Ako kilala ko. Hindi ko alam. May hula ko kasi may nagkwento sa akin kanina. May nagkwento sa akin kung sino yun. Nako po. Mamaya papahula ko sa inyo. At ang makahula ng tamang sagot, merong premyo. Kayo na ang reyna at hari ng mga chismosa. Gago! Mamaya. Sige lang, banatan nyo lang ako. Binabanatan kita. Binabanatan kita. Anjo, walang nga ka. Hayop ka. Banatan daw siya. Ilalabas niya yung kabit ni Soto. Banatan natin si Anjo Mga kababayan, pwede ba banatan natin si Anjo? Araw-arawin natin siyang banatan para ilabas niya yung kabit di umano ni Soto. Marami pa akong ilalabas. Ayan, banatan natin si Anjo. Anjo, walang nga ka, animal ka. Ilabas mo na yung kabit. Anong date ngayon? 2025. Sino daw yung kabit?
Gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na Tingnan natin yung clue, ha? gusto mo talagang laglagan? Sabihin ko sa inyo kung... Ayoko na. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung... Naku, 2013. Basta ako. Ay, ayoko sabihin. Gago! 2013. Okay, that was... ilan taon din yun? Mula ngayon, 25 na ko. 2013. Merong umalis sa Bulaga nung mga panahon na yun. I-google ninyo. At etong tao na ito ay di umano. Ha? Naging issue na nun. Ako nakita ko kaganina eh. Ginugel ko eh. Lumabas. Ayop yan. Sige nga, kung kilala ninyo, i-comment nyo nga dyan. Tingnan ko kung mahulaan ninyo. Umalis ito sa Bulaga ng bigla-biglaan noong 2000 and ano. Dahil daw di umano ay nakalunok ng pakwan. Tapos napag-google talaga ako. Tiningnan ko kung ano yung pakwan na nalunok niya. Siyempre lumabas yun, di ba? Yung pakwan na nalunok niya, lumabas. Tiningnan ko kung anong klaseng itsura nun. Pakwan na yun. Kung sinong kamukha. I-google ninyo. Sismosa ka banat ba ya? Hindi, i-google ninyo, tingnan ninyo. Mama, ano ka? Mayor to. Ayoko na. Banat bay, ba't mo naman sinabi kanina national issue yan? Yung sinabi ni Anjo na yan. Ha? Bakit mo naman sinasabing national issue? National issue po yan. Alam niyo kung bakit? Pinag-aksayan ng Malacanang. Sinagot ng tagapagsinungaling ng Malacanang si Anjo. Ganong national concern ito. This is it's a national issue. Kaya mismong tagapagsinungaling ng Malacanang ay sinagot si Anjo. Ayan sabi. Ay, sorry, hindi yan. Ayan. Ayan Tindi na. Anjo Ilana. Binira ni Yusek Castro. Walang kredibilidad. Nangangamoy DDS. Ang inalata lang DDS. Sino ka ba? Ipakita mong totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Gago! Mantakin mo? Ha? Ang issue si Soto. Hindi naman issue si Marcos. Sumagot ka, Castro, kung ang issue ay yung amo mo. Ang amo mo si Marcos, hindi si Soto. Ang bihira ka, oo. Si Soto na ba ang, nagtatrabaho ka na ba sa Senado? Ikaw na ba ang tagapagsinungaling ng Senado ngayon? Pati ba naman yan sinasawsawan mo? Alam mo, ito lang, nung nabasa ko to, akala ko fake news. Walang biro, akala ko talaga fake news kasi ako maingat ako sa fake news. Ayoko yung fake news eh. Pag may talaga, ginugoogle ko talaga, hinahanap ko yung talagang source. Hindi lang yung basta shinare ng isang tao, yun na yun. Hindi, hinahanap ko talaga bang nangyari, sinabi ito, talaga bang lumabas sa balita. Ako hinahanap ko talaga ito, sabi ko, pambihirang buhay. Totoo pala. Natawa ko eh. Seryoso ka ba? Seryoso ka ba yung si Castro? Pati ba naman yung issue ng mga kabit, ikukunik mo pa rin kay Duterte? Gago! Grabe yung obsession nito. Ano yung pag tumatay ka, ay kasalanan ni Duterte ito, mabaho. Ganun. Pati pag tayo mo, baka ikunik mo sa mga Duterte. Di ba? Kasi ito, pati ito, dinikit mo pa talaga kay BP Sara Duterte to. Obsessed ka kay BP Sara Duterte. Hindi, ito sobra to eh. I mean, sagad sa buto to. Kung sana, ang sinasabi ni Anjo, may kabit ang presidente, yun, pwede mong ipagtanggol. Weird pa nga kung ikukunik mo pa kahit kwari. Assuming na sinabi ni Anjo na si Marcos may kabit. Tapos ipinagtanggol ni Yusek Castro, okay lang. Kasi amo niya yung presidente yun eh. Yun yung amo niya, yung nag-appoint sa kanya. Okay lang, pagtanggol mo. Pero yung i-connect mo pa kay BP Sara Duterte, ay isang malaking katarantaduhan, isang malaking kagaguhan. Ika nga. Ito matindi. Wala nang kinalaman kay Marcos, pinakialaman mo pa, it's a separate branch in the government. Tapos, ikinunik mo pa kay BP Sara Duterte, anak ka ng weteng talaga. Gago! Ito talagang patunay na merong obsession itong babae ito sa mga Duterte. Ewan ko, ikaw, nagtatanong lang ako sa iyo. Ikaw ba, Yusek Castro, nag-apply ka ba sa mga Duterte at tinanggihan ka nun? At sobrang bitter mo sa mga Duterte? Kasi dati sumisip-sip ka eh. May mga video ka na ayaw mo si Marcos nga eh. May video ka na pinupuri mo mga Duterte, ayaw mo kay Marcos eh. Tapos suddenly bigla ka naging tagapagsalita nila. Tagapagsinungaling pala nila. Tapos grabe yung tira mo. Ako, alam mo, nagdududa tuloy ang taong bayan eh. Kasi alam naman natin kung sino yung talagang galit na galit kay BP Sara Duterte, di ba? Nung panahon na nag-aaway sila ni Marcos noon. Di ba? Sino? Ang ikikwento nun, si Lisa Marcos, di ba? Yung asawa ni Bongbong. Kaya tuloy ang tanong ng taong bayan ngayon, ito kayang si Yusek Claire, baka naman kinuha ito personal ni First Lady para i-appoint kita ha. Pero ang trabaho mo lang, birahin mo lang ng birahin araw-araw ang mga Duterte. Lalong-lalo na si BP Sara Duterte kasi tuwan-tuwa yung asawa ko dun. Basta i-appoint kita. Maganda yung appointment mo, sisikat ka dito. Magkakaroon ka na ng mga kliyente mo pagtapos nito. Termino mo, magkakaroon ka, sikat ka na. Malalagpasan mo yung kaibigan mo na nagtitirahan na kayo ngayon.
Kasi dating kaibigan ni Atty. Libayan to eh. Ha? Ganun sila nun. Magano sila nun. Talagang puri, todo-todo ng puri si Libayan dito eh. Binild up ni Libayan dito eh. As in, ganun sila nun. As in, ewan ko ba, anong pinagkasamahan ninyong dalawa? Pero ngayon, todo-todong away na sila ngayon. Oh. Bakit? Naiwan si Libayan? Di nabigyan ng pwesto? Yung bandailan? Kung bakit aaway kayo ngayon? Ewan ko ah. Hindi, napapatanong ang taong bayan dyan. Napapatanong ang taong bayan bakit dati kasi kilala to eh. Pareho silang basher ng mga tulpo. Ngayon, biglang nasa kampo na ni Marcos ito. Tapos biglang pinagbabanatan ni Atty. Kabutas. Tapos yun, away na sila ngayon. Tapos sinasabi nung iba, uy, wag mong inaano yan si Atty. Libayan. Maka Duterte. Hindi maka Duterte yan. Okay, ayun na naman kayo eh. Marami sa inyo no, madaling maloko no. Naging anti-Marcos lang maka Duterte na. Maraming ganyan eh. Huwag kayong magpapaloko. Marami dyan. Kasi sikat ngayon, o pasikat, alam naman natin sikat ang mga Duterte. Alam natin malakas ang impact ng mga Duterte supporter. Talagang organic kasi ang followers ng mga Duterte. And most of them, hindi sila nagrarally, nandiyan lang sila, nakatutok sa social media. So dumadami mga followers ng mga nag-quote-unquote Duterte sa pagbablog. At lahat ng mga anti-Marcos lumalakas. O, lalo na pag dumikit sa mga Duterte. Kaya ngayon, maraming gumagamit, maraming sumasakay sa side ng mga Duterte. Huwag ingat kayo dyan. Kasi bakit ko sinasabi mag-ingat kayo? One day, pag nakita nila na may pagkakataon ng kumalas, babanat ng todo yan. Sabi ko sa inyo, itaga mo sa bato, nakita ko na yan. Ang daming ganyan. Nagginamit lang mga Duterte, sumikat, nagkaroon ng maraming followers, as eventually, bumitaw. Bakit? Hindi naman kasi talaga mga lehitimong Duterte supporter. Sinakyan lang kayo para dumami yung kanilang engagement. Pera. Maraming ganyan ngayon eh. Maging mautak naman po tayo. Kung hindi pera, gusto lang ng kasikatan, fame. Maraming ganyan. Ingat kayo. Yun ang sinasabi ko lang ha. Kasi marami sa atin naloloko. O ito, may papakita ko sa inyo ha, matindi ito. Ay nako, grabe ito ha. Ito. Pakinggan nyo itong, ito. Siyempre, sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, what are you talking about? We are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw. Hindi ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umabot ng 300 million yung iba ron. Ano daw? Yung flood control, hindi daw umaabot ng 300 million. Pinaglalo ko ba tayo nito? Pinaglalo ko ba tayo? Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan. Cebu pa lang yan ha. Cebu. 26 billion. Cebu pa lang. Tapos sasabihin nitong maman to, ha? Kasi pinupuna siya, kasi ganito ginawa nito eh. Papaimbestigahan daw niya yung Dolomite. Yung ginawa ng mga Duterte. Papaimbestigahan daw niya. Siyempre, pinuna siya ng mga tao. Sandali, dati ang ingay-ingay ninyo laban sa mga Duterte, nung nagkaroon ng issue ng flood control, Ghost Flood Control Project, tumahimik kayo. Bakit? Kasi, alam naman natin, nasangkot ang kamera. At kasama na dyan yung mga boss ninyo. O ngayon, bigla kayong nagpaimbestiga, kuno, dyan sa Dolomite. It's another diversion dyan sa flood control issue. Sagutin nyo muna yung mga insertion ninyo dyan sa camera. Sagutin nyo muna yun. Tapos ang hihirit mo, hindi umabot ng 300 million. Yan sinong ginagago mo. Tingnan nyo ha, hindi sa bibig ko nang galing. Sabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, what are you talking about? We are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw. Hindi ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umabot ng 300 million yung iba ron. Hindi ba? Nakita naman natin sa mga hearing. So, hindi daw umaabot, okay. Pero ganyan katindi, ang flood control Cebu pa lang. Di ba? Kasi nga ho, ito eh, papakita ko sa inyo ha. Ito kasi yung sinabi niyan, di ba? Tapang-tapangan, wala akong pakialam sa trolls, kabahan na kayo. Bakit kakabahan yung trolls? Una-una, ang mga Duterte supporter, organic, ever since organic yan. Alam natin, ang mga may trolls, si Marcos, yung boss mo, may troll yan. Marami yan. Kaya, tingnan mo, magpabutuhan ka dyan, yung natatawa nga ako, noong una, hindi ko masakyan yung ipis, tapos si Marcos, iniisip ko, ano ba to, wordplay ba ito, ipis, si Marcos, yung pala, butuhan. Pag ipis, puso, pag, kunwari, si Marcos, like, ganyan. Abay, walang niya. Mas gusto pa ng tao yung ipis kaysa kay Marcos. Organic yun eh. At pag tinignan nyo yung mga pangalan, hindi sarado mga ang mga profile. Di katulad ng mga pumupuri sa mga government Facebook account na puro sarado profile. Ito sabi niya, wala akong pakialam kung ano man yung troll attacks. Kahit araw-arawin nyo ako, kahit oras-oras, minuminuto kayo maglabas ng troll attacks dito sa Dolomite Beach Project. Imbestigahan po na ito. Ituloy ang hearing sa November 17. So kabahan na kayo, ayan na naman sila. Idadamay na naman nila taong bayan. Baka mamaya idamay nyo na naman yung mga vlogger, tapang-tapangan na naman kayo. Ganyan kayo eh. Pag napupuna kayo, gagamitin nyo aabusuhin niyo yung kapangyarihan ninyo, magtatawag kayo ng mga vloggers. Eh ganyan sila eh. Ang tatapang niya mga yan porket meron silang immunity dyan. Tapos sasabihin nyo naman, bayaran ng mga vlogger kaya pinopromote ang Dolomite. Sino man naman ang tanga na mas gustong madumi yung Dolomite? Hindi, sorry meron ba dito ang nanonood sa atin na ako, mas gusto ko yung dating Manila Bay, gusto ko yun, yung mabaho, yung maraming basura, yan, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun, mas maganda sa paningin yun eh, yung maraming basura, yung kadire, may mga tae, yung may mga plastic, may mga basa-basura dyan. Mas gusto namin yun. Ayaw namin yung malinis. Kasi masakit sa matay malinis eh. Sinong tanga ang ganun? Sasabihin na naman nila, binabayaran kayo, kaya nyo pinagtatanggol yung ginawa ni Duterte. Alam mo, yung mga pumupunta doon, hindi naman Duterte supporter eh. Ang dami doon na kung sino-sino lang pumupunta, hindi dahil Duterte supporter. Dahil natutuwa, nakakapag-relax sila doon.
Kasi maganda yung, mantakin mo, hindi, tayo, di ba? Hindi, ako nga eh, pag ako nagpupunta ng beach, hindi po ako naliligo. Minsan lang, siguro, kung talagang malinis na malinis. Pero kung hindi ako, nagpupunta ako ng beach, hindi para maligo. Para talagang tingnan lang yung sunset, at saka yung sunrise, yung ganun ba? Yung nature kasi nakaka-relax. Tapos yung hampas ng alon, di ba? Parang nakaka-relax. Eh, hindi ko magets. Bakit mo sisitahin yun? Magkano lang naman ang ginastos dyan kumpara? Saan? Dito. Oh, dyan. Sa 26 billion. Ha? Galit na galit ka. Ito 26 billion. Yung sinasabi mo kanina 300 million. Sabihin na natin 300 million ang ginastos dyan. Mas galit ka dyan kaysa dito? Anong kawalang yan, Mr. Ridon? Ha? Tanungin kita. Dyan ba sa paglinis sa Dolomite may namatay? Meron bang nung nilinis nila yan, biglang napadaan tapos naamoy nila yung kalinisan sa Dolomite, bigla silang patay, ganun? O meron pumunta dyan na ang linis biglang tumirik yung mata, na-stroke dahil sa kalinisan? Hindi, tanungin kita. Pero yan ang paiimbestigahan mo. Pero dito, sa 26 billion, alam mo ilan ang namatay dyan? Hindi, para lang sa kalaman mo. Ito, 48. Bakit? Dahil may nagnakaw. Dahil may nagnakaw ng pera ng taong bayan, may namatay na 48. Ang concern mo, Dolomite? Hindi, walang matinong tao. Walang matinong tao na magsasabi na imbestigahan na natin yung Dolomite kasi nakamamatay yan. Nakakamatay ang Dolomite na yan. Dahil dyan nasisira ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dahil dyan nasisira ang imahe natin sa buong mundo. Nakakamatay ang Dolomite. Kaya imbestigahan na natin yan. Hindi, isipin nyo na mabuti yun. Walang matinong tao magsasabing ganun. Pero dito, dyan, sa 26 billion flood control, eto, andyan ang namatay, 48. Baka akala ninyo 48 lang yan. Hindi, tao yan. Taong, ewan ko, nalunod, nadaganan, dahil sa mga gumuho, dahil sa baha. Pero namatay ang mga yan dahil may nagnakaw ng mga government official na supposedly sana maliligtas sila dahil 26 billion ang budget sa flood control. Mas concern ka dito sa Dolomite? Kaya tuloy, inaakusahan kayo ng tao, tapos sasabihin nyo troll lang sila. Inaakusahan kayo ng tao na namumulitika ka. Tapos sasabihin mo troll? Ano ibig mo sabihin namumulitika? Because you know why? This person was fired by Duterte. That's the truth. This person was fired by the Duterte. Kaya ganyan yan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Baka sabihin niyo, ito, panoorin niyo. Ito to, baka sabihin niyo, may ebidensya tayo lalabas. Oh. Mga mahihirap ang layong tulungan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at 4 na commissioner mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting. Kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya. Ayan, sinibak. Mantakin mo yung PCUP. Ito yung PCUP, ginawa yan para sa mahihirap. Ano ginawa? Namasyal. Magkaroon ng junket na masyal. Ito, hindi ako nagsabi niyan. Hindi ako. Ayan. For the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at 4 na commissioner mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Maluho daw sa junket. Ewan ko kung anong jacket yan. Hindi, junket. Di ba? Kaya sinibak ni Duterte. Now we know bakit niya gustong imbestigahan ang Dolomite. Hindi rin daw sila nagmi-meeting. Kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte Mo hindi nagmi-meeting tapos lipad ng lipad? para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. This kind of work performance has no place in the Duterte administration. Ayon sa Pangulo, mula raw ng ma-appoint noong Setyembre, 7 o 8 beses na bumiyahe abroad si PCUP Chairman Ridon. You had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor. 7 times kang bumiyahe? Alam niyo na kung bakit nagwawarala ito sa Dolomite. Kasi sinibak ni Duterte ito. You're fired. Kahiya-hiya ka? Pweh! Nakakahiya. Agency. I simply cannot. I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Sa isang pahayag, sinabi ni Ridon na lahat ng biyahe ng PCUP ay may travel authority mula sa Office of the President at may rekomendasyon ng Cabinet Secretary. Ang mga international conference daw na dinahon nila may kinalaman sa mandato nila, kasama pa ang ilang mga taga-ibang ahensya na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Nagpasalamat din si Ridon sa Pangulo sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang magsilbi sa bayan. Ang record daw ng ahensya ang patunay na pinatupad nilang may integridad ang pangako ng Pangulo sa mahihirap na walang demolisyon kung walang relokasyon. Kilalang aktivista si Ridon na nagsilbi ng party list representative ng Kabataan Party List. Yan! Alam niyo na, kilalang aktivista noong panahon na Kabataan Party List. Gago! Kaya galit na galit sa mga Duterte dahil sinibak ka at dahil dati kang Kabataan Party List. Kaya galit na galit ka kay BP Sara Duterte. Gago! Alam na alam niyo naman kung kanino galit na galit si BP Sara Duterte, di ba? Gago! Pero sabi ni Roque, walang kinalaman ng pagiging makaliwa nito sa pagsibak sa kanya sa pwesto. Kamakailan lamang ay formal na kumalas ang Pangulo sa usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo ng NDF, CPP, NPA. Physically left leading naman si Terry Ridon, alam kong hiwalay naman siya doon sa grupo na makaliwa, no? Dahil hindi na nga siya kinuha bilang nominado ng party list na Kabataan. Hindi na siya, hindi yun ang dahilan ba't siya sinibak. Pero alam na natin kung bakit ngayon pinaiimbestigahan niya ang Dolomite. Di ba, Ridon? Walang fake news dyan, ha? GMA nagbalita dyan, hindi ako, nireaksyonan ko lang. Baka on yung skin na naman kayo. Yan ang problema sa inyo eh. May social media na, akala ninyo, kontrolado ninyo ang, yung mainstream media, sige, makokontrol yan. Alam naman natin ng mga bossing yan eh. Pero ang social media at ang taong bayan, hindi nyo makokontrol.
Kaya ano ka, ingat ka sa ano mo kasi kung makakakusa ka ng troll eh. Kung makakakusa ng troll, akala mo kung sinong mayabang na ano eh. Ayan. Siyempre sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, what are you talking about? We are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw. Di ba? 300 million. Panalo. Yun ang pinaglalaban niya yung 300 million. Pero ito, ano? Nga. Tama, mali. Tama ba, Coridon? So, sinasabi ko sa'yo, huwag ka masyadong yung bunganga mo, ha? Hindi. Ito pa, ha? Ay, nako. Ito na naman, si Lacson. May important witness daw siya. Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik niyo? Ay, nako. Atras abante ka talaga, Lacson. Kaya ka tinatawag na Pinky nung ibang mga tao kasi atras abante ka. Ilang Blue Ribbon Committee chairman? If elected, sige, sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na huukuli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senadors, ano magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control? Yeah, that much diniscuss namin na pareho pa rin, walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-usap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita yung chance? Sa ngayon wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. Okay naman. And then sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ipakante niya. So tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi niyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally and surely. Yan na naman siya, nagsasalita na naman siya ng mga tapos na meron daw, i-reveal itong bagong witness na ito. Ano, gusto niyo makipagpustahan sa akin, no? Sige, ha? Gusto niyo makipagpustahan? Na yung bagong witness na yan, Kengkoy na naman yan. Sa tingin ko lang, ha? I'm hoping that I'm wrong. Pero feeling ko talaga Kengkoy na naman yung bagong witness na yan. Ang tagal eh. Di ba kung talagang meron kang gustong sabihin, matagal mo nang sinabi. Ewan ko kung ba't ganun. Hindi, kasi nga, eto lang naman sa akin, ha? Sa tingin ko, kaya meron na naman silang quote-unquote bagong witness para tabunan si Gutesa. Kasi di ba ngayon, inakusahan si kung ano-ano kay Gutesa. Nagtatago daw, hindi daw parang totoo. Di ba, ito. Papakituloy pa natin yan, ha? Okay, tuloy natin. Ito yung... Handang-handa ka na po ba? Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? I can do it actually, na nagparating. Ano ba ito? Government official? Kontratista? Sa Friday na natin malaman CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanyang mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Saldico sa Europe. So baka we're still validating, ano, yun yung sabi. So madali naman yun, we will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Ano? So sino po ba yun yung Mark and Paul, yung sinasabi niya kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So hindi ko kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark o si... I don't know. Ang pagkalang ko lang na nag-join daw. Sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag? Kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile. Kita ninyo kung paano ibinababa yung testimony ni Gutesa. Di ba? Nakakalungkot. Kaya nga feeling ko, moro-moro itong another witness ko, no? Siyempre, hindi siya nagpresenta ng witness na yun, si Gutesa, si Marcoleta. So, ang credit mukhang kay Marcoleta. So, siyempre, pagka ganun, hindi siya ang bida, di ba? Alam naman natin, si Lacson, bida-bida yan. So, eto, may sarili siyang witness. Palakpakan. Gago! Pero pustahan tayo, wala namang pasabog na malinaw itong bagong witness. Tingnan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I hope I'm wrong. Gusto ko talagang maging mali. Ha? Para naman sana, totoong may witness na maayos. Na may presenta. Hindi yung scripted na. Huwag sanang ganun. Hintayin natin mga kababayan. Hintayin natin. Huwag naman natin masyadong inuusgahan si Lacson. Kayo talaga eh. Gago! Ay, talaga masyadong inuusgahan si Lacson. Anyway, ang tanong. Tanong malupit. Ito ang tanong. Malupit na malupit ito. At sa halagang. Naku po, patay tayo dyan. Malupit. Gusto ko matindi ngayon. Ha? Unang 3 ay makakatanggap ng tigi 1,000. Narot ha, take note. Tigi 1,000. 3, unang 3 makakasagot. Okay? Ano yung tanong?
Ang tanong, sino? Balasi. Sino ang bukas ko na lang itatanong? Hindi. Ito na, itanong natin. Sino ang membro ng Banateros Vloggers? Oh. Kailangan yung kanilang pangalan sa sa kanilang mga channel at pages. Oh, hindi pa pwedeng Byron Cristobal, ha? Utangin na ninyo. Kailangan yung pangalan ko doon, di ba? Kailangan yun. Yung 7 membro ng Banateros. 7, di ba? 7? Tama ba ako? Kasi magbabalik na sa SMNI bagong programa. Napakaganda. Ha? Kailangan, yung 7 na yan, mabanggit ninyo kung sino-sino yung mga yan. Yung 7 na yan. Okay? So, kailangan yung kanilang pangalan sa mga pages nila, sa mga nila, yun ang babanggit. Hindi pwedeng whole name. Yung talagang pangalan nila at yung 7 na yan. At kailangan, dyan sa 7 na yan, nakasubscribe kayo. Yeah? So, kunwari, sumagot kayo, ito yung 7 na yun. I-check kayo ni Naan Harot. Nakasubscribe ba ito? Yan. Pag hindi ka nakasubscribe, disqualify ka dito sa na to kasi 1,000 to. Tigi 1,000. Hindi ka na hindi lang kape ang mabibili mo dito, makakabili ka pa ng bulalo. Ha? Harot ha? Unang tatlo makakasagot ng 7 na 'yon. Yan, meron kayong matinding tigi 1,000. Okay? Maraming salamat po.